So may mga kumakalat ngayon na larawan, mga pictures, mga sangkay o balita sa social media na mayroon daw pong DDS vlogger ang nadampot. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan lamang po natin ngayon mga sangkay. Itong meron daw pong mga DDS na nasa kote ng otoridad po natin, mga sangkay. Ewan ko kung gaano katotoo ito. I-compare na lang po ito ng mga kababayan po natin sa side ng mga DDS kung totoo ba ito o hindi. Alright? So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat komento po natin, sa bawat komentaryo po natin. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, nakita ko lang po ito, mga sangkay. Actually, nakarang araw po, pakalat-kalat na po ito. Ayan. Sabi dito, mga sangkay, isang DDS vlogger, ito yung pangalan Julia Peruelio TV, at ang kanyang live-in partner, huli daw po sa isang operasyon ng otoridad po natin. Ang caption niya dito, palagi daw pong tinatawag si PBBM na, ayan, basahin niyo na lang. Basta yun na yun. Yun pala, sila ang tunay na gumagamit. Ayun lang, mga sangkay. Yun lang. Ito, hindi ko kilala to eh. Kilala nyo ba to? Julia Peruelio TV. Hindi ko kasi, hindi ko kasi masyadong, familiar yung ibang mga vlogger ngayon. Marami na kasi mga bago ngayon, mga sangkay. At yung iba sa Facebook sila. Wala sila sa YouTube, so I don't know them. Pero ito na nga, basahin natin yung impormasyon, mga sangkay. DDS vlogger, dinampot dahil sa alam niyo na yun, pagtutulak. So, dinampot daw po ang DDS vlogger na si Joselito. Joselito Peruelio. Talagang ano pa yung pangalan, no? Joselito, parang panahon pa ng Espanyol. Joselito. Mga unang mga pangalan po yan, mga sangkay. Diba? Na mas kilala sa online bilang si Julia Peruelio TV. Okay. Biglang from Joselito to Julia, no? Kasama ang kanyang partner na si Christian Tolentino matapos magkasa ng isang operasyon ang mga otoridad sa Purok Magtiayon, Barangay Jess, Bacolod City nitong Martes, August 25. Nayari sila dito, mga sangkay. No? Yan ang problema. Yung sinusuportahan pa naman nila, mga sangkay, ayaw na ayaw sa ipinagbabawal na pulburon. Pero itong ibang mga supporters, bakit ganun? Siguro naman, yung ibang mga DDS dyan, ikukundi na ito. No? Ikukundi na ito. Kasi, sino ba naman ang matutuwa sa ganyan? Yung sinusuportahan ninyo, ayaw sa pinagbabawal na pulburon, tapos malaman-laman, kayo pala, sumisinghot. Ayun lang. Pero ewan ko hindi ko alam kung gaano katotoo ito, pero kumakalat po kasi. No? Ayon sa ayon po sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Negros Island Region o PDEA, itinuturing ang dalawang ito bilang mga notorious ay pinagbabawal na pulburon. Uy, matindi pala itong mga to. So, nasapat daw mula sa kanila ang, ito yung peraso, mga sangkay, ito yung bilang ng mga nadali sa kanila ng hinihinalang mga di umano pinagbabawal na pulburon na tumitimbang daw po ng 50 grams. Tinatayang nagkakahalaga ang pulburon na ito ng 340,000 at nakuha rin sa kanilang pag-iingat ang isang improvised. Ano to? Nako, mga sangkay. Pero, eto matindi. Mariin daw po nilang itinanggi. Ayan o.
mariin namang itinanggi ng badidang. Ba't badidang? Okay. So, yung nag-post na ito, itong Circle of Stars. Ayan. Ilan ba followers na ito? Uy, madami din 852. So, hindi to basta chismis. Mariin namang itinanggi ng badidang na DDS ang mga akusasyon laban sa kanya at ang kanyang kinakasama. Makikita sa isang video na sumisigaw si Joselito sa harap ng local media na K5 News FM Bacolod upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Giit niya, kailanman ay hindi sila nasangkot sa pagbebenta ng pinagbabawal na pulburon. Puno ng emosyon, sinasabi niya nitong si Joselito na hindi nila nararapat danasin ang nasabing pagdampot dahil hindi naman daw po sila gumawa ng ganun. Maaalalang ang mga kagayang DDS ni Joselito ay tuwang-tuwa sa yung laban po ni PRRD noon. Teka lang, medyo ano to? Medyo matindi na po yung banat dito mga sanggay. Ayan. Ito po yung nasa kote. Teka lang, sabi may video. Asa yung video? Nahanap ko yung video eh. Okay. So, ayan sila mga sangkay, no? Well, ayun lang. Kailangan nila magpaliwanag dito sa kanilang mga follower. Ano ba to? Sikat ba to, guys? Kilala nyo ba to? Kasi hindi ko masyadong kilala, mga sangkay. Hindi po ako masyadong maalam sa mga bagong influencer ngayon. Ang dami na kasi, no? Sobrang dami na. Dati, naalala ko, nung panahon po ni PRRD, kami lang po yun, mga sangkay. Kakaunti lang kami. No, ngayon, dami na. Hindi mo na mabilang, mga sangkay, kung sino-sinong mga vlogger yung nagsusulputan. Pero, ayun na nga, mga sangkay, ang ganitong klaseng gawain, kung totoo man to, talagang hindi dapat tularan. No, ayan po. Ang tanong ko dito sa mga vlogger na ito, ano ba, nakalaya na ba sila? O nasa loob pa? Totoo ba ito o hindi? Ano ba? Kasi for sure, nasasabihin na naman po, tinanim o ano, ganyan po kasi yung palusot nila madalas. So, ang tanong ko dito sa kanila, totoo ba to na kumakalat? Kasi viral po ito ngayon sa social media eh. Ang dami po kita nyo, ang nag-like po dito ang nag-react is 7,000 or almost 8,000 tapos 2,000 po yung nagkomento. So, yun yung tanong. Totoo ba ito o hindi? At kung ano man to, mga sangkay, ang masasabi ko lang, wag po natin papasukin ito. Yung mga ganitong klaseng gawain. Hindi baling mahirapan po tayo sa mga gawain o di kaya kung anumang mga tinatrabaho po natin. Wag lang po tayo papasok sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi nga po, Diyos mio Marimar, hindi po yan ikararangal ng iyong pamilya, hindi po yan ikararangal ng kahit na sinong tao. No? Nakakaano to? Hindi lang basta nakakahiya, ano ba tawag doon, mga sangkay? Basta, ang pangit po tingnan. Ang pangit po malaman na ganito po ang ginawa mo. No? Grabe. So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.